Well, kung titignan naman ang perspective no, ng mga casual boxing fans ng Japan, ay wala po ibang sigaw kundi ang match-up kontra dito kay Casimero. Dahil makaga ngayon ay hindi pa rin mabigyan ng konklusyon kung sino ang mananaig sa dalawa sa oras na ito ay maglaban na. Keep in mind po no, sa buong boxing career nitong si Cuadro Alas ay hindi pa po ito na knockdown man lang. Meron po itong kakaibang depensa na hindi po matatawaran. Malayong malayo po kay Inoue na kung saan ay kaliwat kanan na po itong nakatikim ng knockdown mula sa average fighter. Sa madaling salita, okay? Kung depensa at lakas ang pag-uusapan, ay lamang po ang ating kababayang si Cuadro Alas. Nagkakatalo na lamang po no, sa training at sa conditioning. At yung naging issue naman ito no, noon, ito po ay dumadayo at wala po itong suporta man lang noong mga panahon na yon mula sa gobyerno ng ating bansa. Okay, kaya mistulang pagdating po sa conditioning, doon lamang po nagkakaroon ng problema. Malayo po kay Naoya Inoue na kung saan sa kabila na tinatamasa nito ang pinakamodernong pamamaraan ng conditioning o yung tinatawag na scientific. Dagdag pa natin yung mga experts ng bansang Japan na nagpapalakas kay Inoue at yung mga pinagbabawal na chemical ay nakakatikim pa rin po ng knockdown o bumabaksak pa rin po sa laban itong si Naoya Inoue. Genetically speaking po ay mas malakas pa rin ating kababayang si Cuadro Alas. Yan po ay alam ng kampo ni Naoya Inoue kaya gano'n na lamang katindi kanilang takot makaharap ang ating kababayang si Cuadro Alas. Okay, kumbaga ang missing link na lamang po no, sa ating pambato ay yung conditioning at panigurado pong kayang-kaya nitong ilampaso ang overrated na si Naoya Inoue. At sa kabilang balita ay patuloy pa rin sa paghingi ng additional guaranteed purse ang kampo nitong si Luis Neri upang maikasa ang laban nito kontra kay Casimero. Ganun pa man ay wala pa pong kumpirmasyon kung papayag itong kampo ni Cuadro Alas na bawasan na lamang ang kanyang guaranteed purse upang ibigay dito kay Luis Neri.